So, hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So, for today's videos guys, magpalagay ako ng eyelash extension. So, first time kong magpalagay nito guys. So, yun na nga, ang unang ginawa ni ate, yan, tinakpan yung baba ng aking pilik mata, ganyan pala yan. Tapos, sa kabila din, yung dalawang mata mo lagyan yan bago siya maglagay ng eyelashes. So, yan siya guys. Pikit ka muna niyan. Pikit ka niyan tapos mamaya ka na dumilat. So, continue si ate sa mga dinidikit niya. Basta yun na yun guys. May nilalagay siya bago siya mag-start ng paglagay ng mga eyelashes. Kasi parang ano yan guys meron siyang meron siyang isa-isa na didikit mo siya isa-isa. So, matrabaho talaga yan guys. So, by the way, yung paglagay ng eyelash extension guys, dalawang klase pala yan. So, merong synthetic tsaka merong human hair. So, ang ilalagay ni ate dyan, ang pa-extension ko, pa-eyelash ko ay syempre yung human hair. Kasi magkaiba yun yung human hair tsaka yung synthetic. So, parang mas maganda yung human hair guys kasi parang natural lang na eyelash siya guys. Kasi pag synthetic siya, parang akala mo parang plastic or parang nakadikit lang talaga siya. Ay, syempre nakadikit naman siya pero mas maganda yung human hair. So, yan na nga guys. May mga nilalagay tape si ate dyan para matakpan yung mata ko kasi nga bago maglagay ng eyelash dyan. So, ilalagay pala yung maglagay siya ng glow para didikit yung isa-isang itinatanim niya na mga eyelashes. So, yan siya guys, dinidikit niya sa kabilang mata. Yan, may tip siya na ididikit. Ganyan pala yan guys. So, hindi ko naman talaga alam kasi first time ko pang magpa eyelash extension. So, yan siya guys. So, nag-prepare mo na siya ng inisa-isa mo na pag dikit yung mga tape. So, yan na nga guys, kumuha na siya ng isang eyelashes. So, yan, sinimulan na niyang magdikit sa isang mata. Yan. Yung human hair na yan, dinidikit-dikit yan guys. So, matrabaho talaga yan kasi nga kailangan mong parang itatanim siya. Tapos, may glue dyan para ididikit siya yung mga buhok na yun, yung human hair sa eyelashes mo. So, ganyan pala yan guys. So, hindi siya masakit. Parang lang siya. Parang kunting parang may kumagat na langgam, parang ganun lang siya. Yun lang experience ko, based on my experience. So ganyan lang siya, parang itatanim siya. So yung pagtatanim na yun, parang dididikit lang talaga yung human hair na yan sa glue. So, ganyan pala yan. Dikit niya ganyan. So, ang naramdaman ko lang guys, nung ginawa ni ate yan, syempre parang maramdaman mo yung ng glow, yung alam mo yung stick glow or yung glow. So parang maramdaman mo sa mata mo na parang mahapdi. Yung ganyan lang naman, yun lang naman. Pero totally hindi siya masakit. Kasi lang siya parang may kunting lang sa eyelashes mo. Parang may kunting kurot or parang hindi naman as in kurot or kagat. Basta may kunting ka lang, kunting lang maramdaman mo, hindi siya masakit. Yan siya guys. Tapos syempre maraming mga buhok isa-isa kasi manipis talaga yung eyelashes ko guys, kaya pilik mata ko, kaya yung eyelash ko talaga nipis, kaya pinapalagay ko kasi para naman humaba-haba yung eyelashes natin. So ganyan guys. So isa-isa mo siyang ilalagay sa isang nilalagay ni Ate Eden. So kung gusto niyo palang magpalagay ng guys, eyelashes. So punta lang kayo sa ni Ate, yung Jamrech Gel Salon. Yun yung pangalan ng kanyang salon. Kasi sa salon na yun, pwede kayo magpa-ribbon doon, magpa-nail extension, gel polish, ganun guys. So about sa hair, sa hair ribbon,
Brazilian or mga hair treatment. So, pwede si Ate Eden. So, siya pala si Ate Eden, guys. So, magaling siya, guys. Tapos, nagre-rebond siya. Tapos, then, nagpa-eyelash din siya. Eyelashes. So, yan. Sa isang nilalagay ni ate. So, talagang ano na yun guys gabing-gabi na yan, mga 11 na yan, around 11. So, nagpapalagay ako niyan. So, biruin mo, dalawang mata pa yan, itatanim pa niya yan. Yung human hair na yan, yan, nakita niyo, ganyan siya guys, itatanim ni Ate Eden or ididikit niya isa-isa guys. So, mahirap din. So, kung ako sa inyo, sabi ni ate, ano daw, habang dinidikit yan, pwede kang matulog. Basta ipikit mo lang yung mata mo, bawal kang lumilat. So, kailangan pikit ka lang. So, antayin mo siya bago matapos. So, ang oras niyan bago matapos, yung depende sa gumawa. So, yung sa akin kasi, mahigit 1 oras. Kasi parang, syempre, pagod na rin si ate kasi anong oras na rin ako nagpagawa niyan. So, syempre parang, na hindi na ganun kabilis yung pagkabit niyan. Syempre, pagod na rin siya, ganyan. Kaya umabot ng ganung oras. Pero ang oras talaga daw ng ganyan, umabot hanggang 30 minutes lang mga ganun. Pero sa akin, umabot ng 1 hour. Kasi nga, parang pagod na rin si ate. Kasi gabing-gabi na talaga yan, 11 na yan ng gabi. So, yan. Yan yung human hair na yan. So, meron pala siya yung parang yung itim na yun guys. O, parang tinta na itim. Parang mascara, di ba yung sa itim? Ano ba yan? Tawag dyan, di ko alam eh. Basta ganyan. So, kuha siya ng isang human hair. Tapos, ilagay din para maitim. Tapos, parang kulayan na ng itim. Tapos, idikit. So, yun nga, yung experience ko, yung glow lang talaga. Yung medyo, kunting hapdi lang naman. Tapos, yung isang mata ko, inunan niya. So, parang ang feeling ko dyan, parang as in, parang kurot lang ng langgam, ganun. Yan lang siya, guys. So, yan na nga, guys. Makikita mo naman na meron akong pilik mata niya no, unti-unti. So, hindi pa tapos yung kabila guys. Parang pinapatuyo pa ni ate yung kabila kasi medyo nalagyanan niya no, medyo kalahati nang nalagay niya sa isang mata. So parang pinapatuyo niya muna yung glow kasi hindi din basta-basta tapusin mo yung kabila kasi nga hindi pa tuyo yung glow. Kasi dinikit lang siya yung human hair na yun. So dun din siya sa kabila na naman. So isa-isa niya munang ididikit. Tsaka be sure daw na yung glow na nilagay niya. Lahat sakop yon. Kasi ididikit mo isa-isa yung human hair na yon. Tsaka pag bago mo idikit, hindi lang pwede basta idikit mo yan. Ipo-form mo pa siya, poporma mo pa siya. So yung parang kilay talaga na original na may kunting curve siya, parang ganun. Hindi siya, pataas siya. Parang, kaya nga nilagyan na ng sa ilalim ng parang ba to? Parang pang eye bags yung ganyan yung puting na yan nilalagay ni ate. So yan, isa-isa niyang dinidikit yung human hair na yan guys. So mahirap din guys no, kasi isa-isa yan eh. So ang dami nating eyelashes 'di ba? Buhok sa eyelashes. So kaso nga lang sa akin talagang parang kunting-kunti lang. Ang nipis, sobrang nipis. Parang kung makita mo sa personal, wala akong pilik mata. Kunting-kunti lang. Yan guys. Yan. So, 'di ba? Meron na akong eyelashes. So, 'di ba? So, yan, hindi pa siya tapos, guys. Isa-isa pang nilagay ni ate. So, ako naman medyo naka-idlip ko konti lang naman kasi syempre habang gumagawa si ate, nagkukwento din ako sa kanya ganyan. Nagsasalita din ako kaya hindi rin ako makatulog pero bawal kang dumilat. So, paalala lang sa mga nagpalagay ng ganyan. So, huwag kayong dumilat habang ginagawa. Kasi nandun pa yung glow, tsaka bawal talaga kasi maano sa mata mo yun. Tsaka mahapdi sa mata. Mahapdi yung glow. Tsaka na kayo dumilat or kahit kahit lumuluha kayo, tiisin nyo lang hanggang matapos siya. Kasi nga, nandun yung glow, nandun yung pandikit. Yun yung, yun yung titibay yung human hair nyo kasi nga dinidikit siya doon. So pag pag dilat nyo, so kung didilat kayo, useless lang, 'di ba? So
Hindi kayo didilat hangga't hindi tapos. Kaya ganyan siya guys. Tsaka may mga ano pala rin yan guys. May sizes. May haba siya. So sa akin ano lang yan eh. 10 lang yan siya sa akin guys. Hindi siya masyadong mahaba. Yan siya guys. So guys, ang pagpalagay pala ni Ate Eden ng eyelashes. So yung human hair pala niya ay 500. Tapos ang ano niya synthetic ay 250. So doon ako sa human hair. So yung human hair na yan guys, sa unang lagay mo ay 500. Pero pag halimbawa, sabi niya natural lang talaga na matatanggal siya. So pag matatanggal siya mga nasa 2 weeks ganyan. Pwede mo siyang pa-retouch. So, yung pa-retouch naman niya ay mura na lang guys. So, 200 na lang. So, yun yung price niya. Pag magpa-retouch ka na. Kahit ilang balik ka pa nang magpa-retouch na magpa-retouch. Kung sa tingin mo na natatanggal na siya, na gusto mong walang natatanggal. Pero ano talaga guys natural lang yan na may matatanggal talaga. So, pag magpagawa pala kayo nun guys, so 'di ba natapos na. So bawal pala siyang basain after 12 hours siya guys bago nyo basain. Pero wag mong kuskusin yung yung eyelashes mo kasi syempre baka maano yun, mga tanggal lahat yun. Sayang naman yung pagpagawa nyo. So dampi-dampi lang sa may eyelashes, wag lang masyadong anuhan ng tubig, ganyan. So in short, wag nyo lang basain, wag nyong kuskusin yung pilik mata nyo para hindi siya matatanggal agad-agad. Yan siya guys. Yun pala yung sekreto niya. So yun guys, unti-unti nang nakita ko na ang forma ng aking eyelashes. So, basta sabi ni ate, wag lang kuskusin. So, wag mo munang basain siya after 12 hours nung pinagawa nun ay nung paggawa niyan, pagkatapos gawin, wag mong basain ng after 12 hours. So sa akin kasi guys, hindi ko talaga siya binasa. So dampi-dampi lang sa sa taas at saka baba ng mata. Pag sabunan nyo ganyan, mahirap din. Pero kailangan magtiis ganda ka guys kasi nagpalagay ka ng ganyang eyelashes. So masasanay ka rin din naman kasi sa araw-araw mong ginawa na ganyan. So masasanay ka din. So kailangan ready ka. So yan, nakita mo na yung nakita ko na yung aking eyelashes guys. So yan, malapit na siyang matapos. A few inches later. So, yan na guys, finally pagkatapos ng isang oras, natapos na siya. So, tinanggal na ni ate. So, mamaya pa ako didilat niyan kasi nga pinatuyo pa yung glow. So, yan na guys, taren. Yan siya guys. So, ang naramdaman ko lang yan ay mahapdi at tumulo yung luha ko kasi ang hapdi ng glow niya guys. So, yan lang guys for this video. Thank you for watching. Bye-bye guys. Forget what they doing, keep on moving.